This video is going to be another stock chart analysis video and ito yung 10 stocks na i-review natin for today. So punta tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So looking at the PSEI chart, so from the last stock chart analysis video na mention ko na it looks like the MA100 is the current support and ayun nga yung nangyari. So confirmation tayo ngayong araw, July 21, na MA100 nga yung support ng PSEI. So nagkaroon ng onting buy up, no, or buying pressure overall sa markets, pero hindi pa ako bullish dito. Confirmation pa lang ito na nag-support na yung area na to. And kapag tumaas pa to tomorrow or within this trading week, we can already consider this as the current swing low. So ito na yung magiging structure support niya aside sa MA100. So kung magiging neutral lang for this trading week, then it looks like magko-consolidate dito yung PSEI. So without good sentiment, I don't see it going up 6.4, 6.5 level. So siguro, no, market players are weighing in sa mangyayaring SONA, which is next week. So very crucial kasi yung mga topics, no, yung mga policies na mapapag-usapan at mako-cover doon because it gives the market players kung ano yung pwedeng abangan ng mga stocks, no, or kung saan sila mas magiging bullish na mga stocks. So it's very logical na mag-unload ng mga shares na hawak nila, no. So ito kasi yung mga move na ganito nangyayari lang to kapag yung mga malalaking funds ang nag-sell ng shares nila. And may balita nga pala, no, may disclosure na merong institutional investor na gustong maglabas ng billions sa SM Investments. So mukhang kaabang-abang talaga yung SONA because it will provide the market players with direction, no, kung ano yung mangyayari. So waiting game na lang until next week. So punta tayo sa unang stock. So that's BPI. So BPI, I covered this a few days back and na-mention ko doon na ito yung possible support ng BPI and nag-breakdown siya dito, no, sa 12250. So of course, this will become your resistance. Ang maganda lang sa BPI, nalagpasan niya na yung resistance na yon, but of course, nakaabang yung MA20 and itong previous support sa 127.30. So of course, this becomes a resistance. So this means itong buong range na to, no, yung MA20 along with this area here will be your resistance. So, na-mention ko sa video ko na yon na I don't see BPI going above itong levels na to without good sentiment. Kasi bihira nga, no, sa mga blue chips or mga big cap stocks na gumalaw ng ganyan kabilis sa loob ng ilang araw lang. So, ang ganda nung galaw niya dito from the bottom, nag-increase na ng 6% lang, no, despite those momentum candle, 6%. So marami kasi siyang resistance na makakalaban dito kasi meron tayong double bottom na support sa area na to. Tapos kahit malagpasan niya to, nakaabang agad yung MA50 tsaka MA100. So without the good sentiment or without the improvement sa overall market condition sa PSEI, so mahirapan yan umabot dyan, no, without encountering selling sa mga areas na to. So meron siyang range dito na resistance and then dito din. Tapos nakaabang agad yung MAs, diba? Although it's possible, pero sobrang kailangan na magkaroon ng magandang fundamental catalyst sa BPI lang mismo para ma-achieve niyo yun. So that's why it's unlikely. So kapag nag-resist ito dito, tapos humina pa yung market, of course, you'd expect na pwede ulit bumaba yung BPI to this level. And kapag sobrang bearish ng sentiment, then ito yung next. Kasi nag-support na siya dyan. So of course, we'd expect this as a structure support. And ultimately, itong 116.16 na level. Lagi niyong tatandaan when you're trading blues or big cap stocks, no, madalas dapat alam niyo rin yung nagiging galaw sa overall markets kasi may effect talaga yan dyan. So next up, RCR. So RCR considered as the best REIT for this year, no, kasi sa lahat ng REITs, siya yung may pinakamataas na YTD. So year-to-date return. So kung babasihan natin yung January 2 candle, yung price niya around 5.84 to 5.89 lang. Tapos ngayon, nasa 34% gain na siya. Along with those dividends, 1.66 and 1.60. So plus another 3.2%. So 37, 38, no? 37, 38% yung overall na gains. So ang ganda. Pero ayun lang, no, medyo mabagal talaga siya. Like what I always say, REIT stocks, hindi siya masyadong matunog sa mga traders because bukod sa mabigat, the main play for buying shares sa stocks na to or names na to is of course yung dividends. So madalas talaga investors talaga yung pumapasok dyan. Pero hindi pa rin masama, no? Lalo kung ang gusto mo naman i-trade is hindi yung mga momentum at hindi naman yung sobrang volatile. Then
REITs are definitely okay. Basically, para lang siyang first liners or big cap stocks, no, pag gumagalaw. So, nung last time kasi nag-breakout siya dito sa high niya. Nung June 5, no, nag-breakout siya dito sa 6.72 na resistance. And then, nag-pullback pa nga. Kaso nag-support na kaagad yung resistance na yon. So, ang inabot lang ng price na to, 674. So, kung nakabili ka man dito sa breakout, up na ng 16-17% yung position, no, after less than 2 months. So, okay na rin. And sa ngayon, kaka-breakout niya sa range niya. So, ito kasi yung previous range niya. Nagkaroon dito ng fake out, no? July 7, nag-breakout siya pero nabentahan tapos bumalik lang din. And then, eventually, nag-breakout talaga siya dito sa swing high niya. So, may confirmation na talaga ng breakout kasi today, hindi na siya bumalik sa ilalim ng range eh. So, tingnan natin bakit nagkaroon ng resistance sa 8.02. So, psych resistance lang ba sa 8 or meron tayong static or structure resistance? So, tingnan natin sa left. So, not very obvious. Ang resistance nito nasa 8.13. So, most likely, no, psych resistance at 8 nga kasi medyo malayo pa yung 8.24. So, this means 8.24 yung possible resistance na next. And kung malagpasan niya yan, then 8.48 area. Kasi ito yung previous support and then kita naman natin nag-resist dyan. And next na yung ATH niya, I believe, sa 8.94, no? So, at current prices, meron pa siyang 12% before mag-breakout sa ATH. So, kung magpapatuloy yung sentiment, kung magpapatuloy yung buying pressure, so based lang sa galaw, nakita naman natin, within 2 months, kaya niyang mag-jump ng more than 10%. So, kung babasihan lang natin yung galaw niya, then it means in 2 months time, pwede niyang matest itong resistance niya to, yung ATH. Kung kaya niyang lagpasan, syempre, yung 8.24 at 8.48. Ang magandang gawin ng RCR is dito siya mag-consolidate, no? Dapat tagalan niya. So anyway, yung pumasok naman sa mga stocks na to or pumapasok sa REITs, wala naman pakialam masyado sa timeline, di ba? Kasi nga, more on dividends. So, kung nakakuha ka na dito sa March and April, or even May to June na price, mas gugustuhin mo dapat na mag-consolidate pa siya dito ng matagal, di ba? Kasi pag nag-consolidate siya, tapos nag-breakout siya, no, mas mataas yung chance na magpatuloy gaya ng nagawa niya dito. So, yung hindi lang maganda dito sa RCR is magkabentahan tas bumalik sa range, di ba? Because if that happens, then ang mangyayari dyan is dito na siya magkakaroon ng consolidation and after a few months pa niya, itetest ulit ito, diba? So, ang gusto natin, mag-consolidate siya above ng previous range. So, dapat gawin niya yung na-drawing ko kanina. Dito siya mag-consolidate, no? Or even here, before niya i-try i-test yung mga resistances na to para mas maganda yung maging galaw niya. So, next up, Costco. So, sa Costco, meron tayong mga lines dito, 7.10 and 7.18 because na-cover ko na to before and I actually traded this kaso nagbenta na ako nung nag-breakdown siya sa 7, no? So, tingnan natin ulit, confirm ko lang. So, ayun nga, kita naman natin. Meron talaga tayong resistances sa area na to. So, sa ngayon, ang nangyayari sa Costco is, ito yung buong range niya talaga. This was caused by the volatility nung nakaraan, but the bulk of market players are here sa price na to. So, kita nyo naman nagkakaroon dito ng consolidation or ng contraction, no? So, nag-aantay na lang to ng buying pressure, no? Before makapag-breakout sa 7.18 for another 52-week high breakout. So, in the event na mangyari yan at mag-breakout sa 7.18, then let's look at the possible resistance. So, there are a few resistances here na possible kasi nagkaroon ng swing low dyan. So, minor resistance at 740 kasi nagkaroon dito ng double bottom support pero hindi siya ganun ka-obvious. So, baka 7.87, no? Yung maging source ng resistance niya or even 7.81 na range kasi meron tayo ditong resistance na dalawa. So, pwedeng makonsider as double top. So, pag nag-breakout siya sa 7.18, main target is 7.81 and 7.87. Pero, hindi nakakagulat kung magkakaroon siya ng resistance sa 7.40. And, syempre, pag nag-breakdown siya dito, no, it's a possibility na mag-cut yung mga nakakuha dito for the month of July, buong July. So, that could bring prices back to the MA50 or kung malakas talaga yung bentahan, lower part ng range, around 6.58 to 6.50 kasi ayan yung kanyang base. So, tingnan natin, no. Siguro nag-aantay lang to na gumanda yung market before niya i-test yung breakout para mas confident yung ibang market players na pumasok. So, next up, STN. So, sa STN, ang lakas ng buying pressure nito because it made a peak last June 5 and then puro lang siya pababa tapos nagkaroon ng consolidation dito, no, sa area na to. And then, in a span of
2 to 3 days na cover niya lahat ng selling pressure na yun. So, malakas yung buying pressure pero maliit pa rin yung trade value. So, nag-breakout siya dito sa kanyang 52-week high sa 2.62 pero yung breakout na candle around 17 million pesos lang, no? Pero still, ang ganda pa rin nung breakout niya. So, tingnan natin kung ano yung next possible resistance. So, it looks like ito nga yung rason kung bakit siya nagkaroon ng resistance sa 2.60 level. So, meron tayong double top. So, it looks like the next resistance is around 3 kasi merong previous support tapos possible psych resistance, no? So, ibig sabihin, tomorrow, since magaan lang tong stock na to, and kita nyo naman kaya niyang mag-jump ng 14 to 15% sa isang araw. So, at current prices, 8% lang to. So, it's a possibility of course na maabot niya yan tomorrow. So, possible na mangyari, ma-hit niya yan, and kung hindi niya kayang butasin, then consolidation at this area. But definitely up for profit taking na to kasi yung mga nakakuha dito, no? Kunwari, around 1.93, up na sila ngayon ng 42%, and pag na-hit pa tong 3, more than 50% gain. So, definitely, may magpa-profit take dyan. Unless, sobrang lakas ng buying pressure, no? Masalo ng bagong buying pressure lahat ng magbebenta dito. So, yun lang yung makakapagpa-continue ng stock na to. So, magandang mangyari, mag-test siya dito sa 3, tapos mag-consolidate, no? Para itong mga nakakuha dito sa ilalim, tas itong mga nag-position dito, makapag-unload sila, tapos mag-create ng bagong base dito. Saka siya bumutas ng 3 para mag-move higher. So, definitely sa mga ganitong galaw, risky na to kasi walang base yung base nasa ilalim pa. Tas ang dami ng pwedeng kumita, 'di ba? Kasi you might even consider na may mga taong nakabili sa price na to. So ibig sabihin, kung merong nakabili within this year around 1.63 area, magiging 84% gains na sila, no? So the only time na tataas to kaagad at hindi magko-conso is kung mas malakas yung buying pressure para labanan yung mga magsisell, or kung hindi magsisell itong mga nakakuha sa ilalim, no? Kung hahayaan lang nila. And syempre, hindi mo control yun kasi hindi mo naman control kung paano i-execute ng iba yung mga positions nila. So, mas maganda na mag-consolidate pa siya dito before niya i-try test na butasin yung 3. So, next up, Rock. So, sa Rock, nagkakaroon lang to ng consolidation after niya magkaroon ng swing high. So, nag-gap up, mukhang dividends ang naging rason because I can see a letter D here. So, tingnan natin. So, 6.15% announced July 15. So, July 14 itong date na to. And then, ito yung July 15. So, basically, dividend play kung ba't siya tumaas. So, na-announce yung dividends and may mga pumasok para ipa-breakout sa range na yon. And sa ngayon, nagkaroon ng breakout sa kanyang 52-week high. So, kaka-breakout lang sa 2.16 kanina. And yung X-date is sa August 6. So, lagyan natin ng line. So, syempre, pag sa mga ganito, pwede nating anticipate na by this time, no, August 1st week, pwede siyang magkaroon ng drop na 6%. Much like what I always say sa CPG. So, kung 2.22 and magda-drop to ng 6%, so it's a possibility na bumalik siya sa area na to. So, ibig sabihin, yung magandang gawin ng Rock is, lagyan natin ng plot ng 6%. Ayun. So, dapat before August, makaabot siya ng price na 230 or above. Because that would mean na pag umabot yung price ng 230, tapos nag-drop ng 6%, at least may sasalo agad na support around 2.16, no? Para ma-maintain yung move niya. Kasi, kung halimbawa, magkakaroon ng fake out this week, tapos babalik siya sa range na to, no? Halimbawa, bumalik siya sa 2.14 area or 2.16 and lower, tapos nag-drop siya ng 6%, no? Babalik na naman siya ulit sa range na to. Pwedeng ang mangyari dun is magkaroon na ng malaking consolidation kasi nagkaroon na ng bentahan and bumalik ulit siya sa range. So, ayaw natin mangyari yun. So, maganda dito dapat 230 and up. Pero tingnan natin, 230, kung meron siyang resistance na nakaabang para pumigil sa kanya sa 230 na price area. So, not very obvious kasi may previous range dito. Pero kita natin may support area and nahirapan na siya tumaas dito, no? After niya mag-breakdown sa 230. So, obvious resistance natin, 2.41. So, ayun yung pwedeng pumigil sa price in the coming days. But sa 230, no, pwedeng maka-encounter siya ng selling. Buong range from 230 to 2.41. So, medyo risky na pala pumasok kasi nakapag-run up na siya and may potential na magka-resistance sa 230. So, ibig sabihin, it's a possibility na
kung walang malakas na buying pressure, hindi niya malagpasan yung area sana kung saan ideal para sa stock para pag nagkabentahan because of the X date, nakasupport pa rin at nakakontinue yung trend. So, tingnan natin in the coming days, no, kung kaya niyang lumagpas ng 230. So, next up, CPG. So, sa CPG, so mukhang sobrang gandang catalyst, no, yung disclosure regarding sa SSS investments because from a close of 0.74 last trading week nung Friday, nag-open yung stock na to sa 0.75. So, open yan, no, medyo breakout. Tapos, tinest niya yung 0.78 tas nalagpasan niya. And ngayon, nasa 0.80 na siya. And as you can see, the volume is twice the size of yung mga big volume days niya. So, pag nilagyan ko kasi to ng horizontal line, kita naman natin yung mga times na nag-increase yung volume. So, 1, 2, 3, and then 4. So, halos times 2 or sakto times 2 yung naging galaw niya, no? So, ibig sabihin marami talagang pumasok ngayong araw. So, you can say that it's caused by hype. So, nakita ng mga market players na magandang catalyst yung sa SSS kaya pumasok sila. So, ito na nga yung madalas kong sinasabi, no? Na when there's an X-date dividends, people are slightly pessimistic sa paggalaw ng stock kasi nga pag nagkaroon ng X-date, pwedeng magkaroon ng bentahan. And sabi nga natin, 6% yung drop. And nasabi ko rin na pwedeng mag-breakout yung CPG kung sobrang ganda ng sentiment, kung may catalyst. And pumasok yung catalyst na yun na hindi naman natin ina-expect, no? So, pinasok ng mga market players despite the X-date. So, that catalyst is good enough for them para pasukin despite the 6% drop. So, tayo na merong position sa CPG na 0.71 and below, then sobrang ganda yung naging galaw for today because if price stays above 0.80, no, or even 0.78 and above lang before the X date, which is this week, halimbawa 0.80 siya nag-close. Pag nilagyan natin ng 6%, yung drop niya sa 0.75, diba? So, pag nangyari yon at naging support pa yung 0.75 kasi alam naman natin na multi-year high resistance siya and of course, magiging na siyang support, then may makukuha ka ng dividend na 5.77 and kunwari position mo nasa 0.71 din, up ka ng 5.64, no? So 5.64 plus 5.77, that's around an 11% gain. And gaya nga ng sabi ko, madalas na ginagawa ng CPG, no? Pagka-breakout, consolidate. So tatanggalin ko na yung mga ibang drawings dito. So itong range niya and 0.75 lang ilalagay ko dito as line indication na support na siya kasi nga may multi-year high dyan. Tapos tanggalin ko tong 78 na resistance. So nalagpasan niya na, so 0.80 yung close. So ibig sabihin, kung magsistay lang yung price dito sa 0.80 and then mag-drop siya ng let's say 6% during the X date, then 75. So ang possible na mangyari sa CPG is dito na siya mag-range sa area na to. And kung malakas pa, sa kanya pwedeng i-test yung 0.89 na resistance. Kasi meron tayong multi-year high resistance sa 0.89. So ito siya. Meron tayong double bottom na support and kita naman na naging siyang resistance talaga around June 2015. So basically, 10 years na resistance na to. And nakaabang agad yung 1 na psych resistance na naging previous support din. So ibig sabihin, ayan yung next level ng CPG. So syempre, ang gusto kong mangyari, mag-consolidate talaga siya, 'di ba? So consolidate between 75 and 89 price area para magkaroon pa ng malakas na base before niya try i-test yung 1. Kasi, much like what I said sa STN, no, isipin nyo kung dediretso lang to ng pataas ng pataas. So, yung mga nakakuha dito, between 0.65 to 0.70, magiging up sila ng 32% sa 0.89 tapos sa 1, 48%, 'di ba? So ibig sabihin, magiging prone siya sa profit taking. And yung magiging next kasi na dividends sa September pero mababa na lang, 'di ba? Hindi na siya ganoon ka-favorable compared sa dividends na ibibigay nito. And based sa dividend schedule nila, next year na ulit. So wala nang catalyst sa dividend, so wala na yung mga dividend plays. So of course, yung mga market players na papasok pa lang yung magiging catalyst na yun. So kung walang positive news or fundamental news sa CPG mismo, then wala nang incentive, no, para mag-hold yung mga market players. So maganda na dapat mag-consolidate muna siya dito, no, para mainip yung mga nakakuha sa ilalim tapos magbenta sila dito. Tapos magkaroon ng bagong base before niya i-try i-test ulit yung 1. So next up, APX. So sa APX, it's not looking good. Hindi pa siya nakaka-recover sa peak na nagawa niya nung June 16, no.
So, pababa. From its peak, nag-drop na siya ng 23.82% and currently at a major support area because andyan yung MA100 and itong 5.75 na support. So, pag hindi pa nag-support itong area na to, yung next na pwedeng abutin ng price, ito ng 5.13. So, ito yung nakikita kong major support, no? So, dito kasi siya nagkaroon ng breakout before and medyo malaki yung volume sa area na to. So, you could even say 5 na psych support. So, 5 to 5.13. And medyo malalim pa yan because that's still an 11 to 13% drop. So, madalas kong sinasabi, no, sa mga stocks na related sa gold commodities. So, some of those stocks include OGP and PX. Yung naging sobrang gandang galaw nila na base kasi, no, sa movement ng gold. So, syempre, kung mataas yung price ng gold tapos sila mga gold mining companies or producers, then of course, mag-increase yung revenues nila at income, 'di ba? So, heavily linked sa gold yung nagiging galaw. So, punta tayo sa multi-chart para makita nyo. So, the left side na chart is your gold and your right side na chart is of course APX. So, tingnan natin to yung April 22, ito yung peak ng gold. And ano yung unang peak na nakikita natin sa APX? April 22. Okay. Tapos, ano yung nakikita natin na swing low dito sa APX? May 15. So, lalagyan ko yan dyan. And then, ano rin itong low sa gold? So, May 15. So, kitang-kita natin na bumaba yung gold during this period. And then, ayun din yung nangyari sa APX. So, next na peak, June 15, June 16. Sa price area na to. And then, ano rin yung peak dito sa APX, June 16. So, nagkaroon ng up move sa gold. So, of course, nagrally din yung APX. So, yung next na low ng APX, pababa. So, around July 9, yung next na low niya. So, ito, yung July 9 ng gold. So, pababa din yung move. So, that's one down move, tapos up move, and then down. Ganon din sa APX. Down, up, and then down. So, ngayon, ang difference lang nila, no, tatanggalin natin tong mga drawings. Yung gold, yung unang peak niya, mas mataas kumpara sa second peak. Yung APX naman, mas mataas yung pangalawang peak niya. So, ibig sabihin, pag nalagpasan ng gold, itong pangalawang peak niya, no, sa around 3,450 or 3,449, hindi ibig sabihin nun na malalagpasan na ng APX itong high niya na 7.53. And I'm not even sure pag nalagpasan ng gold yung 3.5 na high niya kung malalagpasan ng APX itong 7.53. Kasi mukhang mabigat na talaga tong APX, no? And ang daming ipit around this area. So, it's a possibility na pag nag-rally yung gold, pwedeng magbenta itong mga taong andito, no? And from these levels, APX needs to increase by 30%, no? So, last time, nagawa niya rin naman yun. So, from this point, nag-increase ng 30%. Pero kung makikita nyo yung move na ginawa ng gold na yon, so ito yung low, tapos ipa-plot natin dyan, 10% move yun ng gold. So, yung 10% move ng gold, nag-equate to 30% move sa APX. So, ngayon, ang price ng gold andito. So, pag plinat ko to dyan, tapos pina-breakout natin sa high niya na 3.5, 4% move lang yun. So, ibig sabihin, ganun ba magiging ka-bullish, no, yung mga players sa APX na yung gold mag-increase lang ng 4-5% tapos ang jump niya 30%, 'di ba? So, ibig sabihin, no, baka hanggang 7 lang yung ma-reach niya na price area despite gold increasing, and nakasalalay pa yun sa pag-increase ng gold, 'di ba? So, ayun yung sinasabi ko na even if mag-rally yung price ng gold, baka mahirapan na abutin ng APX yung 750 niya na price. So, sa ngayon, kung yung APX or yung gold, no, magko-consolidate lang, then pwedeng ito lang yung maging range ng APX din. So, next stock, FNI. So, FNI, double top agad sa 1.48, 150 price area, no? So, previously, nag-support siya dito sa 1.20 na resistance. So, nag-breakout kasi siya nung June 20. Tapos, nagkaroon ng bentahan and then, naging support. And then, nag-rally ulit nung July 14. Tapos, ngayon, nag-rally ulit pero naipit na dyan sa price sa 1.48. So, most probably, no? Yung mga nakasalo dito, nagbebenta sila dyan. Or, pwede din yung mga nakakuha dito sa 1.20-ish na price area nagbebenta kasi up na sila ng 20% eh. Tapos ang gaan, so less than 10 billion lang yung market cap, no? So ibig sabihin onting bentahan lang pwedeng bumaba, and inversely, onting buying lang tumataas. So since ganito yung galaw ng FNI, no, within one day kaya niya mag-jump ng 18%. So hindi na nakakagulat kung ito yung magiging range niya sa sobrang volatile ng stock na to. So very risky and momentum based itong mga trades na to because not enough volume, no, tas grabe siya pag pinitik. So
mako-consider ko lang siguro itong FNI for a momentum trade or even trend follow kung mapakita niya sa akin na mag-stabilize yung price above 1.48 pag dito siya nagkaroon ng consolidation. Saka niya itetest mag-breakout dito sa 1.69, 1.70 na price area, no? So, sa ngayon, pag nagkaroon ng bentahan dyan and hindi na support ng 120, then of course, babalik siya dito sa previous range niya. So, ito kasi yung range niya before pa nagkaroon ng buying, no? So, nagka-sudden drop dito ng May 22, but the bulk of market players are here. So, I see this as the major support area kung hindi mag-improve yung conditions. So, next up, ASEN. So, sa ASEN, halos wala pa rin pagbabago compared sa last time na na-review ko. Ito pa rin yung range niya, no? But somehow, okay, kasi despite bumaba yung market, hindi pa rin siya nagbe-breakdown dito sa 2.39 na price area. So, umilalim lang siya sa mga MAs, pero hindi siya nag-breakdown sa range. And mukhang nangyayari nga yung medyo inaabangan ko na magkaroon siya ng consolidation tapos humabol yung MA100, no? Para pag nag-breakout siya sa range na to, above na siya sa lahat ng MAs. So, it's a possibility na that could be the early sign of your reversal. So, there are different ways, no, on how you can approach this stock. So, merong mga value investors or mga position traders na okay lang pumasok agad sa consolidation na to because they don't mind being in the consolidation, no? So, ito yung madalas na sinasabing bodega phase or accumulation period. So, the thing is, kung retailer ka or small fish ka lang, 'di ba, sa market, then you don't know kung hanggang kailan yung ASEN is magko-consolidate, 'di ba? Kasi okay, maganda sa maganda, 'di ba? Pag nakapasok ka sa stock na to, tapos nakakuha ka dito sa ilalim, 'di ba? Tapos nag-increase yung price ng hanggang dito sa 3.47 or even 4 pesos, 'di ba? Ang taas ng gains mo yan, more than 30%, more than 40%. So the thing is, hindi mo kasi alam kung kailan mangyayari yung breakout na yon or yung move na yon, 'di ba? Paano kung halimbawa next year pa? Paano kung ang consolidation niya maging sobrang tagal, no, hanggang 2026? So, hindi mo naman masasabi na hindi yan pwede because there are numerous instances na kahit gaano kaganda yung stock, 1-2 taon siya nagko-consolidate, 'di ba? So kung ba papasok ka sa stock na to, tapos ang laki pa ng allocation mo, then that means you have opportunity cost kasi hindi mo pwedeng masakyan yung mga trades gaya ng CPG, 'di ba? MWC, mga RCR, mga ganong stock na gumagalaw. Syempre nagmumukha lang maganda tapos genius pag nakapasok ka sa accumulation tapos yun na pala yung phase na magta-transition siya, 'di ba? So that's why most traders aim for looking at that momentum move or yung breakout move kasi that means it would be less chance na matenga yung pera mo or ma-stuck ka sa consolidation phase, 'di ba? So mas pangit kasi ma-stuck sa consolidation na andito sa baba kasi most of the time mas matagal yon kumpara sa consolidation na nasa taas. So sa ASEN, ayun yung medyo inaabangan na mag-consolidate siya tapos mag-breakout sa price na to kasi ayokong maipit ng ganun katagal. Kasi syempre sayang yung opportunity cost na pwede mong ma-allot yung position sa ibang stocks, no? Pero syempre hindi ko sinasabing pangit na strategy yun kasi it's really a valid strategy, no? Yung position trade and pagva-value invest. Pero depende na lang talaga yun sa patience mo and sa type ng trader kung ano ka. Pero sa ngayon hindi ko ma-recommend yung ASEN and hindi ko rin siya iti-trade. So, next up, Glow. So, ito yon, isang example, no? So, yung Glow, nagkaroon na siya ng down move and nagre-resist yung MA20. Pero kung makikita nyo dito, nagkaroon na siya ng consolidation, no? So, kung halimbawa, papasok ka dito and you're expecting na ito na yung bottom niya and pwede na siyang mag-reverse kapag nag-breakout yan, then that's okay, di ba? Kasi it's a valid strategy. Pero kung wala kang plan B na pag hindi talaga siya gumagalaw, ibebenta mo na or ililipat mo na, syempre mahihirapan ka nun kasi it's either mag-consolidate pa siya ng matagal or maging kagaya nito na mag-drop pa, di ba? So ako pag pumapasok ako sa mga stocks na nagbo-bottom or probably early accumulation phase, no, pinapasok ko din yung mga stocks na ganyan, pero there's always a plan B na pag hindi siya nagbe-breakout sa MAs or pag nagkaroon siya ng breakdown na malakas or nakikita kong hindi gumaganda yung trend or merong ibang stock na pwedeng paglagyan na mas mabilis, then definitely binibenta ko yun. And you saw that already multiple times, no, sa 24K to 1M kasi nabili ko yung ASEN before and then yung Globe, pero parehas ko silang binitawan kasi kailangan ilipat sa ibang stocks. So mahirap kasi na ma-stuck ka doon sa
sa accumulation period. Hindi mo alam kung gaano katagal yung consolidation or pwedeng mag-breakdown pa siya, no, for larger losses. So, fortunately, mababa lang yung allocation ko dito sa Globe. So, sa ngayon, yung Globe, ito yung nagiging support. So, around 1,630 price area. So, tingnan natin kung bakit. So, merong minor support dito kasi siyang support once. But the ultimate support sa stock na to is 1,563. So, yung kanyang 5-year support because nung March pa to, no, 5 years ago. So, ayan, ibig sabihin, pag nag-resist ulit yung MAs dito, tapos lumakas yung selling, pwede pang mag-drop yung Globe dito, no? So, ilang percent drop pa ba to? Around 4%, no? 4 to 5% drop. So, crucial pala sa Globe na either mag-consolidate lang siya dito, no? Before humabol yung MA50. Tapos, saka siya mag-breakout. Or, ngayon pa lang mag-breakout na siya. Tapos, mag-close above ng MA20. Tapos, ipipierce na siya ng MA50 dito sa consolidation niya. So, definitely, hindi pa ito trend reversal kasi hindi pa siya nagko-close above ng MA20 and nakaabang agad yung MA50, no? So, medyo marami-raming resistance tong Globe because bukod sa MAs, andito tayo sa support na to, tas resistance. So, ito siya. And then, meron agad tayong resistance dito sa 1,842. Tapos, meron na naman resistance sa 1,927. And mukhang andun yung MA100. So, marami-raming resistance to. 1, 2, 3. Bukod pa sa mga MAs, no? So, ngayon, mukhang avoid, no? Unless merong quick play na mangyayari sa Globe kung may momentum move. Pero kung mabagal lang din yung galaw niya, 'di ba? Wag na kasi daming resistances. So that ends yung stock chart analysis video for today. So again, kung merong stocks na hindi nasama, so comment down below lang. I'll include that sa next video and paste ko ulit dito sa screen yung previous stock chart analysis videos. So you can watch that as reference, no, sa mga ibang stocks na napag-usapan ngayon na previously covered. And thank you for watching this video.